DZRH. Magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao, kamusta na po kayo? Biyernes na naman, 26 tayo ngayon ng Abril 2024. Sa ulo ng ating mga balita, dangerous heat index na 47 degrees Celsius naranasan sa Apari, Cagayan, gayon din sa Dagupan City sa Pangasinan. Middleman, sinisi ng grupong Sinag sa lumalaking agwat ng farmgate retail prices ng agri-products. LTFRB papanagutin ang MOVE-IT sa paglamag ng rider nito sa batas trapiko. Pagpapahinto sa produksyon ng golden rice at BTI plant inalmahan ng isang eksperto. Hans Leo Kakdak itinalagang sekretary ng Department of Migrant Workers. 29.5 billion pesos na halaga ng marijuana mula Thailand nasawat ng Bureau of Customs sa Port of Manila. Ahas bumulaga sa loob ng isang silid-aralan sa Ormoc City sa Leyte. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Detalye ng ating mga balita. 29 na lugar sa bansa kabilang ang Metro Manila nakaranas ng dangerous heat index kahapon. Ayon sa Pag-asa, umabot ng 47 degrees Celsius ang naramdamang heat index sa Dagupan City sa Pangasinan. Yan din sa Apari, Cagayan, 46 degrees naman sa Aburlan, Palawan. Kaya sa mga kababayan natin dyan sa Pangasinan, lalong-lalo na sa makatabing bayan ho ng Dagupan, yung bayan ho ng Lingayen, abay, kinakailangan iba yung pag-iingat. Sa Bacnotan, La Union at Sangli Point, Cavite, naglalagablab din ang naramdamang init, umabot ng 45 degrees Celsius. Bumalo naman sa 44 degrees Celsius ang heat index ng Naiya sa Pasay City, Lawag City sa Ilocos Norte, Ambolong sa Tanawan, Batangas, Coron, Palawan at Legazpi City sa Albay. Naitala naman ang heat index na 43 degrees Celsius sa Sinait, Ilocos Sur, Tuguegarao City, Isabela State University Station sa Itiaga, Isabela, Iba, Zambales, San Jose Occidental, Mindoro, Puerto Princesa City sa Palawan, Central Bicol State University of Agriculture Station sa Pili, Camarines Sur, Domangas, Iloilo, La Granja, La Carlota, yan po sa Negros Occidental, at Dipolog sa Zamboanga City o Zamboanga del Norte. 42 degrees Celsius naman ang naramdaman sa Mariano Marcos State University Station sa Batac, Ilocos Norte. Naku, talagang init ngayon sa Norte, ano ha? Central Luzon State University sa Muñoz, Nueva Ecija, QB Point sa Subic Bay, ito po sa Olongapo, Tayabas, Quezon, Alabat, Quezon, Biracatan, Duanes, Rojas City sa Capiz, ngayon din sa Malaybalay, Bukidnon at Cotabato City sa Maguindanao. Magandang umaga, Pilipinas! Inimatay naman ang nasa 30 street dancer habang nasa pagdiriwang ng Pacol Festival sa Santa Catalina, Negros Oriental. Batay sa report, ilan sa mga street dancer dinala sa lilim, ang iba naman isinugod talaga ng ospital. Ganyan lahat ng mga dancer na nawala ng malay, stable ng kondisyon. Ayon kay John Manalo, climatologist ng Pag-asa, ang matinding init na nararanasan sa Negros Oriental at iba pang panig na bansa ay bunsod ng high pressure area na nagdadala ng napakataas na temperatura. Kaya doon ho sa mga nagpa-practice din, lalong-lalo na mga estudyante, yung mga nagpa-practice ng outdoor games. Ay nako, itigil-tigil nyo na muna at baka mamaya magdulot ho na matinding problema. Yan ha. Nagbabala naman ang Bureau of Fire Protection sa publiko sa mga bagay na hindi dapat iwanan sa loob ng mga sasakyan. Kasunod dito ng pagkakasunog ng 19 na sasakyan sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3, pay parking na hinihinalang dahil po sa grass fire. Kabilang sa mga binanggit ng Bureau of Fire Protection na hindi dapat iwanan sa loob ng sasakyan ay bottled water, flammable materials, electronics, alagang hayop at mga gamot.
Ayon kay Fire Superintendent na Annalie Carvajal Atienza, ang bote ng tubig ay maaaring maging dahilan ng sunog kapag nasinaga ng araw, tulad ng nangyari kapag itinapat ang magnifying glass sa sinag ng araw. Maaari namang mag-apoy o kaya sumabog ang gadgets na may mga baterya tulad ng cellphone, camera at maging ang power bank, lalo na kapag ito po'y nabilad sa araw. Payo pa rin ng Bureau of Fire Protection, hanggat posible, iparada ang sasakyan sa mga covered na lugar at kung matagal na mawawala, i-disconnect muna ang baterya ng inyong sasakyan. Posible namang bumaba ang supply ng sibuyas sa ilang bahagi ng bansa dahil sa nagpapatuloy na epekto ng El Nino phenomenon. Sa panayam ng DCRH at radyo natin kay Engineer Alrisa Subiri, Provincial Agriculturist ng Occidental Mindoro, malaki na daw ang dagok na matinding init sa kanilang ani ng sibuyas. Dahil dito sinabi ni Subiri, bahagyang mababawasan ang dati nilang ipinapadala na 60% ng kabuang produksyon sa ibang bahagi ng Pilipinas. Ayon kay Subiri, dahil sa matinding init, nakadagdag pa sa pagkasira sa pananim ay ang mga nagsisilabasang mga peste. Marami po ang apektado sa amin. Actually po, ang area ng production namin, ang volume po namin ay bumaba. Meron lang pong inabot ng 8 metric ton, may 5, ganun po. So, bumaba po yung average. Drastic yung pagbaba. Yes po, at dahil po sa El Nino ay natuyot, marami po natuyutan, marami din po ang nasiraan dahil sa sira po ng mga harabas, ano po. Una rito, sinabi naman ng Task Force El Nino spokesperson si Assistant Secretary Joey Villarama, kabilang ang Occidental Mindoro sa mga lugar na nasa state of calamity dahil naman sa El Nino. Isinisi naman ng samahang industriya ng agrikultura sa mga middleman ang pagtaas ng agwat ng presyo sa farm gate at market price ng agri-products. Napanayan pa rin ng DCRH at ng radyo natin, sinabi ni Sinag Chair Rosentoso, 30 pesos ang layo sa presyo ng mga produkto sa merkado kumpara sa dapat na retail price. Halimbawa nito ang ilang produkto ng manok at iba pang mga agri-products. Ang manok halimbawa dapat na nasa 170 lamang per kilo pero umaabot ng 200, habang ang dapat ay 330 pesos lamang per kilo ang karne ng baboy, umaabot ng 360 sa Metro Manila. Baka yung sa middleman, yun ang middleman pa rin. Kung magkano yung delivery sa outlet. Tsaka yung yung pagkuha ng mga market, di ba? Hindi naman isa lang ang kakarga dun sa truck eh. So dapat 10 or 20 yan. Dapat hindi masyadong sumipa yung presyo. So sinabi natin na yung connection between retail at yung farm gate medyo may problema. Samantala, binalaan naman ang mga leader ng Young Guns ng Kamara de Representantes sa mga traders at mga negosyante, lalo na ang mga nagbebenta ng pangunahing bilihin laban sa pagsasamantala sa presyo upang lumaki lamang ang kanilang kita. Ayon kay House Assistant Majority Leader Congressman J. Conghon ng Zambales, ang bantang investigasyon ni House Speaker Martin Romualdez ay seryoso. Dapat na magsilbi itong warning sa mga tiwaling negosyante na sangkot sa kartel ng mga produktong agrikultura. Sumang-ayon naman sina Congressman Paulo Ortega ng La Union at Pami Zamora ng San Juan sa naging pahayag ni Conghon. Ginit nila na dapat protektahan ang interes ng mga consumer, lalo ng mahihirap na sektor. Pinunto pa ni Ortega na hindi dapat sadyang pinapatungan ng napakalaking tubo ang pagkain na kinakailangan ng tao upang mabuhay. Pinipigil naman ng Bureau of Customs ang importasyon ng mga imported na mais at soya sa Pilipinas. Ito ang binunyag sa DCRH ni Sinag Chair Rosentoso kasunod ng utos ng Court of Appeals na paggamit na agyon din ang pag-i-import ng mga produktong gawa ng genetic technology o genetic engineering. Sinabi ni So na bagamat hindi tinukoy sa desisyon ng korte na kasama ang mais at soya, hinaharang pa rin ito. Kaya niya kailangang linawin kung ano ang mga produkto na kailangang ipatigil ang importation para hindi madamay ang ibang mahalagang produktong pang-agrikultura. So yung mga shipment ng corn na dumadating, hinohold ng custom. O ganun? Kaya kailangan i-clarify lahat. Kasi kung hindi, yung mga hybrid na rice, lahat hindi rin pwede yan. No? And yung hybrid, sabihin natin na tinatanim natin dito na hybrid paalay.
hindi rin pwede. So, magkakaroon ng problema ang ating bansa. Hindi magiging maganda ang epekto ng ginawang pagpapahinto ng produksyon ng golden rice at BT talong sa bansa. Ito naman ang sinabi ni Dr. Pemio Rasco Jr., Pangulo ng Coalition for Agriculture Modernization of the Philippines, kasunod na naging ruling ng Court of Appeals. Ipinapatigil kasi ng CA ang produksyon at importation ng mga naturang produkto dahil sa dalang panganib umano sa kalikasan. Ang prinsipyong sinusunod nila dito ay yung precautionary principle. Pero sabi naman ni Dr. Rasco, kung wala ang BT talong ay mag-uudyok ito sa mga magsasaka na gumamit lalo ng mas maraming pestisidyo sa kanilang tanim. Tinukoy pa ng eksperto ang isang pag-aaral na nagbunyag na 20% ng mga talong sa palengke nakitaan din ng matinding pesticide residue. Ang tinamaan ng ruling na ito ay hindi naman ang ating mga mananaliksik. Ang tinamaan nito ay ang ating mga magsasaka at mga consumers na patuloy na magsasuffer in the case of BT talong sa exposure sa pesticide. Sapagkat habang wala ang BT talong, ang ating mga magsasaka ay patuloy na gumagamit ng mga harmful na synthetic pesticide. At katunayan, naunahan na naman tayo ng Bangladesh, kung hindi ako nagkakamali. Dito ho sa pagtatanim ng BT talong. Buti na lang yung golden rice hanggang ngayon hindi pa tayo nauunahan. Panagutin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang motorcycle taxi firm na Move It sa mga paglabag ng rider nito sa kahabaan ng EDSA busway noong Martes. Paliwanag ni LTFRB Chair Chopoli Guadis, dahil ang driver ay empleyado ng Move It, ang kumpanya ang may pananagutan sa kanya at sa aksyon ng rider habang naka-duty at nasa lansangan. Ayon kay Guadis, ipatatawag niya ang mga opisyal ng Move It upang hinga ng paliwanag sa ginawang paglamag sa batas trapiko ng kanilang rider. Ginit pa ni Guadis na hindi makatuwiran ang argumento ng rider na dapat silang ma-exempt sa pagpasok sa EDSA bus lane na siya ring dahilan para hindi isuko ng rider ang kanyang driver's license sa traffic officer ng MMDA. Dahil sa first offense lamang ito, sinabi ni Guadis na baka suspension lang muna ang kanilang gagawin sa Move It. Matapang pa si Loko. Nagbabala ang LTFRB Chair na kung magiging madalas ang ganitong paglabag, maaari itong magresulta ng mas mahigpit na parusa tulad ng pagsuspende sa pangkisa mismo ng kumpanya. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:15 ang oras sa buong Kapuluan. Mga misis, amoy araw masimuso pag-uwi galing ng eskwela. Abay dalyan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Ang Bitabalan Shield sa paglaban sa germs versus another brand, may shea butter na pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya mga misis sa Challenge Shield, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Samantala, nakausap natin kahapon si Dr. Carlo Arcilla ng Philippine Nuclear Research Institute. Alam ba ninyong tindi ho ng panghihinayang ni Dr. Arcilla tungkol po sa pag-aaral sana dito sa Bataan Nuclear Power Plant. Narito ba bahagi ng ating panayam? Dahil nga po sunod-sunod ang brownout, dahil nga sa kakulangan ng supply ng kuryente, ang sabi ho ng Presidente, bibigyan na ng incentive yung pong mga magpapalagay ng solar power system. Teka muna, kumustahin nga muna natin, what about nuclear technology? Kasama na natin ang Executive Director ng Philippine Nuclear Research Institute, si Dr. Carlo Arcilla. Dr. Carlo, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Kong. You're in the Philippines? Nasa Palawan po. Sa Palawan. May dito, may conference ng mining naman. So, inimbita ako ni Governor kasi yan dati hanggang ngayon, research ko po sa UP. Okay. Saka environment po. Opo. Anyway, ang dahilan ho ng pagtawag ho namin sa inyo, kukumustahin lang namin yung pong ginagawang study ho ninyo tungkol po sa, number one, revival ng Bataan Nuclear Power Plant. Ano status na ho ba nito? Yung po niyan, yung pag-revive po niyan, wala na po sa kamay namin, Kasi ganito, I think sa past interview, sinabi ko sa inyo na yung bansa ng South Korea, through its KHNP company, nag-offer nga ng free feasibility study, okay, sa Pilipinas.
kung titignan kung pwede mapaanda rin yung BNPP. Kasi yung kambal na planta ng BNPP, Bataan, meron sila. Okay. Tapos yung nandoon yung Cory 2. Umaandar na ng 40 anyos, tapos dadagdagan pa ng 20 anyos ang lisensya. Wow! Ganun din yung nandoon sa Slovenia at saka yung sa Brazil. Tatlo kasing kapatid yan eh. Okay. Yung tatlong kapatid yan ng BNPP, 40 anyos na tumatakbo. Very profitable at saka very safe, no? Ngayon, para sa atin, dahil natin ginamit, nagbayad tayo ng $2.3 billion. So, binigay sa DOE yung, anong tawag dyan, yung proposal, no? Tinanong kami, sabi namin, maganda yan kasi talagang malalaman na ngayon kung pwedeng buhayin pa kasi walang possibilities dahil. Sabi nga, okay yan. Pinalibot-libot sa ibang mga ahensya pa daw eh. Ganon? Doon na yata sa Department of Finance at saka sa NEDA. Hindi ko na po maintindihan kung bakit doon dinala yung mga papeles na yan, no? Ang balita ko, nag-lapse daw yung funding ng Pebrero. Kaya medyo, anong tawag dyan? Funding ng? Funding ng Korea kasi pinondohan nila yung $4 million yata halaga ng feasibility study. Kasi 4 times, mga 200 million pesos din yun, di ba? Oo. At saka mas maganda kung ang gagawa ng feasibility study ay yung bansang gumamit na. Eksaktong modelo. Oo. Diba? Saka nagpapatakbo. Oo. So yun nga, parang hindi ko nga maintindihan kung bakit. Teka. Kung urgent yun, di ba? Saan napunta yung 400 million pesos na yun? Paano nauubos? Hindi. Ang 400 million pesos po, yun ang gagasusin, yung ng Korean. Yun yung halaga. Noong silang for the study. Gagawa noong feasibility study. No? Opo. So, kaya nga po, kung wala namang feasibility study na nagawa, hindi, parang nag-lapse yung funding. Nag-lapse. Kumbaga sa ibinalik na rin sa treasury nila. Oo, parang sa akin lang parang di ba, nagkakahirap-hirap na tayo sa kuryente, tapos may ganyan, kung may sense of urgency man lang sana, hindi ko alam kung alam ni Presidente ito eh. Yun po, hindi ko alam kung... Bakit ibinigay sa NEDA? Actually, binigay din yata sa NEDA, pero may kausap ko sa NEDA. Hindi ko alam kung action na nila. Pero, yun nga, kasi una... Umaga, Pilipinas! Yun ho, ang sitwasyon kung bakit hanggang ngayon alang nangyayaring pag-aaral tungkol sa nuclear power. Ay, sus, may ginoong buhay ito. Ay, naiintindihan ko yung frustration Naiintindihan ko yung frustration ni Dr. Arcilia. May pondo na. Hindi naman tayo required na sundin kung ano man yung magiging rekomendasyon ng Korean company, At yun ho, hindi din manggagaling sa kaban ng bayan. Kaya sabi ko nga, pagka gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Mr. President, marami hong nagpapaikot sa inyo dyan. Ay, sus, may ginoong buhay ito. Inutos ng Pangulo, naghanap ng pondo yung mga dapat na tumulong. May nakita galing sa mga Koreano, naglaps. In the meantime, bahala si Batman. Mahiwagang tunog. Di magtiiso tayo sa brownout, magtiiso tayo sa kakapusan ng kuryente. Ipipilit ho natin ang solar. Solar, for example. Hindi naman ho base load ng solar. Pangalawa, alam ba ninyo na sa bawat kilowatt hour, 1 megawatt ng kuryente, napoproduce ho ng solar, kinakailangan po ninyo ng 1 hektarya ng lupa para doon sa solar panel. Hindi naman po pwedeng magamitan ho ng Hindi naman po pwedeng gamitan ng tamnan yung ilalim ho ng mga panel. Tingnan ho ninyo. Kaya nga sa ibang lugar, disyerto ho yung ginagamit na solar farm. Dito sa atin, dyan na lang sa Quezon. Sa Quezon, ang dami ho dyan, mga nagde-develop ho ng, hindi lang ho sa Quezon, sa marami pang mga lugar. Ay, pinuputol ho yung mga puno dito sa may hindi Quezon, sa may ito, Nueva Ecija. Sa may Nueva Ecija, may Peñaranda ba yun? Mantakin ho ninyo, sangkaterbang puno ho ng nyug, yung pong pinutol para sa pagpapatayo ng solar farm.
Nako. Kaya maintindihan ko talaga yung frustration ni Dr. Arcili. Maganda umaga, Pilipinas! Ito na muna ang ating mahiwagang tunog. Yan. Ayan, 3,000 na, tig 3,000 na. Pwede ho kayong sumali online. Ang gagawin lamang ho ninyo, i-share ho ninyo ang ating page para meron ho kayong sharers badge. Ayan, pagkatapos ipadala nyo inyong sagot. Dili kaya dito po sa 0919-2826-485. Sundin lamang po ang tamang format ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit po ang inyong mobile number. So, ang total price ho natin ngayon ay 6,000 pesos. Ang clue, yun pa rin. Bago ho ninyo gamitin ang item na ito, kinakailangan po ninyong maglinis ng inyong mga kamay gamit ang Shield Bath Soap. Ayan, ha? Kaya lang hindi ito basta-basta nagagamit ng kung sino-sino, Pero yan ay madalas na nakikita sa pag sinabi ko yung lugar, alam nyo na kaagad. Basta, pinasikat po ito ng isang recently. Sumikat po ito dahil sa isang pangyayari sa isang government institution. Maganda umaga, Pilipinas! Muli naanyayahan natin ang mga amateur at mga professional photographers. Ipadala na ang inyong mga entry para po sa PAGCOR Photo Contest 2024. Ang tema po ngayong taon ng patimpalak na ito ay Harvest Time. Upang ipakita ang pagsisikap, husay, sipag ng mga magsasaka, mga mangingisda at iba pang nasa sektor ng agrikultura para sa masaganang ani at food security. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Altenco, itinaas na rin po ang premyo sa 2.23 million pesos. Kasi nga po may bagong drone category. Yung pong mga larawang kuha ng mga drone camera. At nandyan pa rin ho syempre yung conventional category at saka yung mobile category. 8 mananalo sa conventional category, tig 8,000, tig 100,000 pesos ang mapapanalunan ng 8 winners. Tapos tig 8 din sa mobile at drone category, tig 50,000 naman na matatanggap ng bawat winner. Ang mga pwedeng sumali ay 16 years old and above, pero kinakailangan ang makuha po ninyo ay mula August 1, 2023 hanggang July 31, 2024. Ayan, ipadala na ninyo. Huwag na magpatumpik-tumpik, Ipadala po ninyo sa www.pagcor.ph/photocon2024. Maganda umaga, Pilipinas! Panibagong 7 katao biktima naman ng human trafficking na rescue sa Bungaw, Tawi-Tawi. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutang, Aris 19. Assalamualaikum, Jun. Ay kumasalam kayang Angel. Ilulusot sana patungong Sandakan, Malaysia itong 7 katao na pawang kababaihan at walang naipakitang anumang legal na dokumento via backdoor channel. Ang 7 ay lula ng MV Tricia Kirstine 2 mula sa Zamboanga City at pagdating ng Bungaw Port, agaran silang na-identify matapos na nakipag-ugnayan ng Concerned Line Agency ng Zamboanga sa Bungaw Municipal Interagency Committee Against Trafficking. Matapos sa walang may pakitang anumang dokumento ng kanilang pag-ali sa bansa via backdoor channel, kinukonsidera ng Concerned Line Agency na confirm itong allegations na pawang biktima ng human trafficking itong 7 na inimbitahan ng LGU Anti-Trafficking sa VAUSI Office upang may sailalim sa counseling, assistance at itong stress debriefing sa pagkipag-ugnayan din sa MSSD at PNP kung saan ibabalik sila sa kanilang pinanggalingang lugar. Magugunitang nitong nakaraang araw, 13 biktima rin ng potential traffic persons ang na-rescue ng local authority sa Bungaw mula sa Zamboanga City na wala ring maipakitang mga kaukulang papeles na nakatakda ng ilusot sa Sandakan, Malaysia. Mula sa Kununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, John. Sukran. Nasamsam naman ang mga tauhan ng Bureau of Customs ang mahigit sa 29 million pesos na halaga ng higher grade kush o marijuana sa isang shipment na dumating sa Manila International Container Port o MICP. Ang shipment po ay galing ng Thailand. Ayon kay Customs Commissioner Benvenido Rubio, dumating ang shipment noong Abril 12, nakakonsign kina Wilma Baluhagi at Erickson Baluhagi. Naglalaman ito ng 74 na kahon na idineklarang household items, mga sapatos at motor parts. Sa nasabing bilang, 3 kahon ng nabuksan, nasuri
at ang mga ito nga ay naglalaman ng pinatuyong dahon ng marijuana na umaabot sa halagang 29.5 million pesos. Pinuri naman ni Rubio mga tauhan ng BOC sa kanilang masigasig na pagganap sa kanilang tungkulin at sa pagtugon sa hamon ng Pangulong BBM na labanan ang pagpasok ng mga iligal na droga at mga smuggled na mga produkto. Samantala, Tacloban PNP tinanggi na tumaas ang snatching incident at bukas kotse sa lungsod. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32, maupay nga agad Jimmy. Itinanggi ng Tacloban City Police Office na tumaas ang kaso ng snatching incident at bukas kotse sa lungsod. Ito ang sinabi ng Tacloban City Police Office City Director Police Colonel Michael Palermo sa isang panayam. Reaksyon niya ito nang malathala sa isang local newspaper sa Tacloban na tumaas ang kaso ng snatching incident at bukas kotse sa downtown area. Ang mga oras na tinutukoy ng isang kolumnista, walang ganong report ng Tacloban Police. Di mitatago ganitong pangyayari kung mayroon man. Di rin alam ng City Director kung anong motibo ng isang kolumnista na isulat na wala namang nangyari sa lungsod. Mahirap din mangyari ito dahil andyan ang police visibility at pinagtingpang kampanya ng Tacloban City Police at andyan ang foot patrol operation ng kapulisan. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa kubalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Daghang salamat Jimmy, maayong aga sa atong mga kaigsunan diyan sa Negros. Mga toto kag mga nini, natagpuan naman ang isang aha sa loob ng silid-aralan sa Ormoc City sa Leyte. Remiswante sa lugar ang mga tauhan ng Ormoc City Fire Station. Dakong alas 10 ng umaga, agad na nahuli ang isang reticulated python. Tinatayang may haba ito na 8 talampakan at may timbang na humigit kumulang 4.6 kilos. Ayon sa mga otoridad, posibleng naghahanap ng makakain ng sawa. Kaya nakarating ito sa loob ng naturang paaralan o dala din po ng matinding init ng panahon. Na-turn over ng aha sa Environment and Natural Resources Office o ENRO ng Barangay Bantige at para maalagaan o madala sa nararapat nitong habitat. Huwag ninyong papatayin at saka iba baka mamaya matsyempuan gawin pang pulutan. Dahil naman sa aso na biglang tumawid sa daan, 2 katao sakay ng motorsiklo ang nasugatan. Nabangga kasi sila dyan po sa Bani, Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RS38. Freddy. Masanto siya kabuwasan Kuyang Angel. Patuloy pang ginagamot sa Western District Hospital sa Alaminos City ang mga biktima na sila John Macho Constantino, 25 anyos, driver ng motorsiklo at angkas na si Kathleen Aquino, 24 anyos, kapwa residente ng Barangay Arwas, Bani, matapos sumimplang sa lansangan ang kanilang sinasakyan ng may biglang tumawid na aso. Sa ulat ni Bani Chief of Police Major Dennis Cabigat, alas 12:35 ng madaling araw, binabagtas ng mga biktima ang National Highway sa Barangay Arwas nang may biglang sumulpot na aso na kanilang nabangga, na naging sanhi naman ang kanilang pagsimplang kung saan kapwa nagtamo ng sugat sa kanilang mga katawan at nadala naman agad sa pagamutan. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Freddy. Formal nang itinalaga ng Pangulong Bongbong Marcos bilang kalihim ng Department of Migrant Workers ang officer in charge nito na si Hans Leo Kakdak. Kasunod dito ng paglabas ng appointment letter ni Kakdak ang petsa April 25. Bago naging kalihim ng DMW, itinalaga si Kakdak na OIC noong Abril 8 ng 2023 kapalit ng pagpumanaw na si Secretary Susan Tuts Ople. Bago naman naging Undersecretary, naging bihasa na rin si Kakdak bilang Executive Director ng OWA, ng PUEA at naging Undersecretary din ng Department of Labor and Employment. Ipinasara ng Department of Migrant Workers ang isang immigration consultancy firm na illegal na nagre-recruit ng mga overseas Filipino worker patungong Canada. Personal na pinuntahan ni Secretary Hans Leo Kakdak ang tanggapan ng Dream Pathway Office sa Mandaluyong City. Dito nahuli niya sa akto ang may-ari at mga staff ng tanggapan sa kanilang operasyon. Nakita rin dito ang napakaraming lisensya na nakapaskil sa dingding ng opisina, ngunit wala rito ang lisensya mula sa Department of Migrant Workers. Bagamat dumipensa ang may-ari ng consultancy firm na permanent residency ang kanilang pinoproseso, ayon naman kay Kakdak, 8 beses ng sinurveillance ang naturang kumpanya. Bukod dito, giniit ng kalihim na illegal sa ating batas at maging sa batas ng Canada ang paniningil ng tanggapan ng 110,000 pesos na professional fee.
Samantala, nag-issue na rin ang closure order sa Kakdak sa 30 pang branch ng naturang consultancy firm. Tandaan po ninyong pangalan nitong nag-ooperate ng illegal. Dream Pathway Office. Ayan, Dream Pathway Consultancy. Ang mga ipinasara ay nasa Nueva Ecija, Lipa, Batangas at Apalit, Pampanga na pinatatakbo ng mga kaibigan na may-ari ng pinasarang tanggapan sa Mandaluyong City. Maganda umaga, Pilipinas! 32 na makalipas ang alas 4 ng umaga, mga mamis. Pwede tayong mag-laundry day today, Kunot noo ka ba kapag makapit, marikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't ba pahirapan ang self ko sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud, and salmon cotton. Gawa po ito ng ACS. 32, makalipas ang alas 4. 36 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay, magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Switzerland. Ganyan din po dyan sa Amerika, lalong-lalo na din po dyan sa Alberta, Canada. Agang gumising ng mga Pilipino dyan. Hapon pa lang pala sa kanila. Magandang umaga din sa mga Pilipino dyan sa Belgium. At sa mga suki natin dyan sa Taiwan, sa Hong Kong, sa Singapore. Good morning po sa inyo. Batiin ko muna ng happy birthday. Actually, kahapon po ito. Si Father Milo Malabuyok, ang parish priest po ng Talisay, Batangas. Father Milo, happy birthday. Binabati ka rin ho ng happy birthday ni Dr. Seni Mendoza. Mayor Seni, kumusta na po kayo? Nagpadala ba kayo ng puto kay, kay Father Milo? At magandang umaga at happy birthday din sa aking kaklase nung high school, si Don Anthony Galay. Ton, happy birthday big time ho nakaklase ko yan, pautang. At advance happy birthday din, kita niya kasama niya si Don Jackson Dique, mga bigating St. John. Happy birthday din kay Carl Collado, ang Regional Director po naman ng Department of Agriculture. Carl, saan ka ba? Regional Director 9 or 11? Si Carl Collado ay nagdiriwang din ang kanyang birthday ngayong araw na ito. Hindi, advance happy birthday pala, Carl. Advance happy birthday. Bukas pa yata ang birthday ni Carl Collado. Happy birthday, Carl Collado ng Department of Agriculture. Asan yung picture ni Carl? Alam ho ninyo, yung mga taga-Kidapawan City, mga gwapo. Kita ho naman ninyo. Bigating farmer din ho yan. Tapos yung teacher namin nung high school, si Ma'am Auring Juan, nagdiriwang din po ng kanyang birthday. Magdiriwang pa lang pala yan si Ma'am Au. Antakin mo, dahil po sa dedikasyon niya ho sa pagtuturo, hindi na ho nakapag-asawa. Ayan. Ma'am Au, happy birthday. At belated happy birthday naman sa aking brother-in-law dyan po sa Los Angeles, si Joel, si Kuya Awe. Joel Rivas, happy birthday. Belated happy birthday, Awe. Maganda umaga, Pilipinas! Ano nga ba ang tunog ng pukpok? Alam nyo ba? Baka ano daw ang tunog ng pukpok? Ang pukpok po ay hindi ho yung gawa ng hindi yung ginagawa ng mga karpintero. Ang pukpok po ay isang ibon. Ayan. Noisy and colorful bird of the Philippines. Ayan po ang ibong pukpok. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, Ban, yung kilala mo, kalapati yun. Hindi pukpok yun, Mahigit naman sa 400,000 halaga ng shabu na kumpiskanin sa mga drug suspects sa Baguio City. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa Rich 41. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Norte. Romy? Kinumpiska ng mga operatiba ng NBI, Baguio City Police Office at PDEA ang 65 gramo ng shabu na nagkakalaga ng 442,000 pesos sa ikinasang bypass operation sa barangay Burnham Legarda, Baguio City. Natiklo ang isang drug personality na nakilalang si Anthony Rapanot matapos magbenta ng isang sachet na may lamang humigit kumulang 50 gramo ng hininalang shabu na nagkakalaga ng 340,000 pesos. Karagdagang 7 sachet ng shabu na may timbang na 15 gramo na nagkakalaga ng 102,000 pesos
isang caliber 45 pistol na loaded ng bala, isang 22 caliber na may bala at motorsiklo ang nasamsam sa suspect. Nasa custody siya ngayon ng National Bureau of Investigation Cordillera at tinihanda ang sasampang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa kauna-unan sa Pilipinas DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Romy, Jose Gina. At muli masantos siya kabasan si Kiamin sa ating mga kababayan dyan po naman sa Santa Barbara, Pangasinan. Pinalawig pa ng Pangulong Bongbong Marcos ang serbisyo ng mga contract of service o mga COS at saka mga job order employees sa mga tanggapan ng pamahalaan hanggang sa 2025. Nabatid na hanggang Disyembre lamang na kasalukuyang taon ang kanilang kontrata, ngunit pinalawig ito ng isa pang taon. Ginawa ng Pangulong BBM ang hakbang upang makabuo ng pool of government workers na kwalipikado para sa mga plantilla position. Inatas na rin ng Pangulong BBM ang mga ahensya ng gobyerno, paunlarin ang skills at capabilities ng mga JOs at mga COS upang pumasa sa civil service examination. Hihilingin naman ni na Speaker Ferdinand Martin Romualdez at Tingog Party List Representative Yeda Romualdez sa Philippine Health Insurance Corporation isama sa libreng diagnostic package nito ang prerequisite test para sa mga pinaghihinalaang nahawa ng tuberculosis o TB. Ginawa ng dalawang pahayag sa isang health caravan na inorganisa ni Congresswoman Yeda at Deputy Majority Leader Congresswoman Janet Garin, kung saan 1,000 magsasaka at mga mangingisda ng Iloilo City ang binigyan ng gamot, check-up at laboratory test gaya ng basic x-ray, blood work at iba pa. Sinabi ni Speaker Romualdez na kanilang kakausapin ang PhilHealth President na si Emmanuel Ledesma upang isama na ang libreng konsulta package ng prerequisite test para sa mga suspected TB carriers. Ayon kay Speaker Romualdez, batay sa pahayag ni Secretary Garin o ni Congresswoman Garin, may mga individual na meron TB na hindi nabibigyan ng libreng gamot dahil walang preliminary kidney at liver readiness test. Sinabi naman ni Congresswoman Yeda, isang registered nurse, na dapat isama ng PhilHealth sa konsulta package nito ang creatinine at SGPT-SGOT test. Na ayon kay Garin na isa namang doktor kailangan para sa mga pinaghihinalaang TB carrier. 42 na makalipas ang alas 4 ng umaga, nananawagan naman si Senator Bongo para sa patuloy na suporta sa vulnerable sector sa kabila ng recent survey na nagpapakita ng pagbaba ng self-rated na kahirapan. Kasabay nito, muling pinagtibay ni Senator Go, ang chair ng Senate Committee on Health, ang commitment niya sa pinakamahirap na komunidad ng bansa at pagtataguyod ng pagtugon ng gobyerno upang tulungan ang mahihinang sektor, kabilang ang mga magsasaka, mga mangingisda, maralitang tagalunsod o yung mga urban poor at mga walang trabaho. Ayon kay Senator Go, bagamat bumaba nga ang self-rated poverty, mahalaga ang patuloy na pag-alalay ng gobyerno, lalo na sa mga mahihirap nating kababayan na nasa sektor ng agrikultura, pangingisda at mga urban poor community. Ay, naku, kaya sa lahat ng mga may lakad ngayon, huwag natin din kalimutan, magbaon tayo lagi ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawa naman ang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol is specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, pero kahit maghapon po ninyong gamitin, no problem. Hindi po manunuyong yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yung namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone, yan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol, parang DZRH subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Ito namang si Borly nang iintriga. Yun daw bang pagpapaseksi ni Catherine Bernardo pagre-rebelde dahil sa hiwalayan nila ni Daniel Padilla? Pero mukhang nakamove on na si Catherine. Detalye mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Marami ang naloka, marami ang nabaliw.
at nagtataka bakit nga daw nagpapakita na ng kaseksihan itong si Catherine Bernardo. Ano ang nangyari sa naturang aktres? Pagre-rebelde ba ito matapos na makipaghiwalay sa kanya itong si Daniel Padilla? Usap-usapan. Gusto daw kasi talagang magpa-sexy na nitong si Catherine Bernardo at gusto niya nang tumanggap ng mga matured role. Uy, teka, nakita niyo na ba yung ginawa nitong si Catherine Bernardo para sa Mega Magazine? Ang sexy, ang ganda-ganda. At hindi lang yan. Dahil sa pagkaganda-ganda at pagkakasexy-sexy na yon ni Catherine Bernardo ay marami siyang sinakripisyo. Una, grabe ang ginawa nitong pagre-reduce. Pangalawa, talagang pinaghandaan niya ang pagpo-post niya sa nasabing magazine. Sabi nga ng mga kaibigan natin sa showbiz, higit na mas malayo ang mararating ngayon ni Catherine Bernardo dahil handa na siyang gumawa ng mga pelikulang matured. Pero ang tanong, hanggang saan kaya pwedeng ipakita ni Catherine Bernardo ang kanyang katawan? Hanggang kailan kaya siya pwedeng gumawa ng mga pelikulang pa-sexy? Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley! Alam ho ba ninyo na isa ho sa mga paraan para kayo sumexy? Dark chocolate. Oo naman! Kasi pagka yung chocolate kasi complete food yan, ano? Isa ho sa mga produkto po ng Tangerine Chocolate ay dark chocolate. Immune booster pa yan, ha? Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog sa lalawigan ng Quezon sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung mga magagandang planting material ng kakao galing Davao. Ginalaho dyan sa lalawigan ng Quezon, itinanim sa ilalim po ng mga nyugan para eventually makapag-produce sila ng dekalidad na kakao beans, maiprocess para maging Tangerine Chocolate. Sabi po ni Dr. Helen Tan, yan gawang lokal pero taste global, looks global. Dahil tinulungan po yan ng DTI at saka ng Department of Science and Technology. Kaya ang Tangerine Chocolate po talagang maipagmamalaki natin. Available sa 0919-095-5935. Ang Tangerine Chocolate nga po ay produkto ng mga magniniyog sa lalawigan ng Quezon. Yung mahigit 10 variants ng Tangerine Chocolate ay gumagamit din po ng mga raw materials na galing po sa ani ng mga magsasaka. Kaya ang Tangerine Chocolate po ay talagang gawang atin. Kaya ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! 4 na individual na aktuhang gumagamit ng illegal drugs sa Pilar, Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Comilang, RH37. Danny, good morning. Kanya-kanyang panakbuhan ng 4 na individual nang maaktuhang gumagamit ang mga ito ng droga sa loob ng isang bahay sa Sitio Maisam, Barangay Santa Rosa, Pilar, Bataan. Sa initial report, ayon sa report ni Pilar Chief Major Dennis Ian Rebillas, humingi ng tulong ang MSWD at barangay opisyal sa lugar sa kanilang tanggapan kaugnay sa may isang taong binugbog at nang respondihan nila ang itinuturong lugar. Dito na naaktuhang gumagamit umano ng droga ang 4 katao sa loob ng isang bahay. Agad nila itong pwersang pinasok, subalit ang 3 sa 4 ay nakatakas at ang isa sa mga ito ay naaresto. Naging malaserya naman ang eksena sa pelikula ng Batang Quiapo ang naging tagpo sa pag-aresto sa sospek dahil ang lahat ng nakatira sa lugar ay pawang nasa karsada at nanonood at karamihan ay sumunod pa hanggang sa mailabas ang inarestong sospek sa masikip at makipot na pinasok na iskinita na kumpiska sa lugar ng possession ang ilang sasya ng shabu at mga drug paraphernalia. Ang mga nakatakas ay patuloy ngayon tinutugis ng mga tauhan ni Major Rebillas para maisadlak ang mga ito sa likod ng rehas na bakal. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Comilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. May paaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Ay, sa mga taga-Central Luzon, huwag din natin kalimutan. Tuloy po yung alok sa atin ng Westchester Realty na ready for occupancy unit. Pinakamura na po yan sa housing industry ngayon. Abay, 20,000 pesos all-in down payment. Pwede ka nang maglipat bahay agad. Pagkatapos po ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan, 7 days lang yan. So may bahay ka na kaagad. Ano, Matakin ho ninyo, 5% lamang yung down payment. Pwede pang gives. Ano pang iniintay natin? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Napakagandang investment lamang dahil napakalapit po niyan
sa munisipyo at saka dyan po sa Clark Economic Zone at Clark International Airport. Yung munisipyo pala, nasa loob mismo ng township. Nandun din ang eskwelahan, ang palengke, ang mga department store. Hindi na kayo lalayo, hindi kayo matatraffic. At kung ngayon ho kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng 342 sa namang Asian destination. Pwede kayong pumunta ng Japan, Taiwan, Singapore, Hong Kong, Thailand for 2 libre, kung tatama ang inyong DART sa inyong choice destination. Kaya practice muna bago ho kayo magtungo sa Westchester Realty. 0996-501-5555 o 0947-434-5555. Yan po inyong idadial bago po kayo magpunta. Maganda umaga, Pilipinas! 10 minutos na lamang bago po mag-alas 5 ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ang sabi ho ng Pangulo, teka muna, 55 makalipas ang alas 4 ng umaga, ang sabi ho ng Department of Energy pala, magbibigay na sila ng incentive, i-recommend na lang magbigay pa ng dagdag ng incentives para po sa mga magpapalagay po ng solar power system sa kanilang mga bahay. Magandang development yan. At alam ko, isa sa mga matutuwa dyan, si Engineer Mandy Diaz ng National President ng Institute of Integrated Electrical Engineers. Kasi nga po, noong pa nila nire-recommend ito kung gusto nyo makatipid sa konsumo ng kuryente. Kaya lang sabi ng iba, mahal. Alamin natin kung mahal pa nga ba. Mula po kay Engineer Mandy Diaz. Engineer, magandang umaga po sa inyo. Nasa Zoom si Engineer. Engineer Mandy, magandang umaga. Ayan. Nakamute yata kayo, Engineer. Ayan. Engineer. Good morning. Ay, magandang umaga, Kuya Angel, sa ating mga taga-subaybay. Oo. Ang sabi ng iba, mahal pa rin daw magpa-install ngayon ng solar power system. Naku, hindi, ang laki na ibinaba, Kuya Angel, dati na ang rule of thumb natin nasa almost mahigit 50,000 per kilowatt Ngayon, naglalaro na lang sa 40 to 45,000 per kilowatt hour. Per kilowatt, I mean. Ito yung sa net metering, sa on-grid, on-grid, yung walang baterya. Hindi, pero yung pagpapa-install, magkano? Ano na yun? All in na yun. Na 40 to 45,000. Nandun na yung panel, nandun na yung, tawag natin dito, yung, ano nga tawag ho ninyo dun sa inverter? Yung nagko-convert? Inverter, yes. Inverter, nandun na yung inverter. Actually, dalawa lang component natin solar panel saka inverter. Siyempre, plus yung mga protection niya, yung mga breaker, yung salt protection devices, at saka yung mga cable, yun lang. Pero ang main component, panel and inverter. Hindi, pero yung 45,000 na binabanggit ninyo, yung panel at saka yung inverter, ilang panels ba yun? Ngayon, matataas na rin ang efficiency ng mga panel. Dati, ang pinakamalaki, 250 watts. Kaya meron ng 500 plus So, kaya ibig sabihin, talagang ang technology, nandiyan na lahat Alam mo ko, yan, matagal na natin ina-advocate ito Sabi ko nga, there are 20 million homes. Kung ang 50% malagyan mo lang ng 500 watts 500 watts lang, yung 10 million homes. 50% na ang baba ng demand natin. Di ba? So, meron ba sa Visayas at Mindanao? Meron na. Oo, may mga net metering na. Alos buong bansa na. Talaga? Ang sinasabi niyong net metering, yung surplus mo po pwedeng bumalik sa grid? Yes, pwede kang mag-export sa net metering. Oo. Okay. Naka-on-grid ka, pwede kang mag-export. So, sabi ko nga, matagal na more than 5 years na natin ina-advocate itong programa na sana maayudahan ng gobyerno, tapos yung savings, ibalik na lang, pambayad. Okay. O parang hinuhulog sa gobyerno. Magkano yung baterya? Magkano yung baterya ngayon?
Baterya? Oh, kasi di ba, paano gagana sa gabi yan kung hindi mo naman i-install sa hindi mo i-save sa battery yung kuryente na generate, ano ha? So, doon sa 45 panel pa lang yon at saka inverter, wala pang battery. Walang battery. Oo. Okay. Kasi hindi naman natin ina-advise magkaroon ng baterya kung talagang may kuryente sa area mo, no? At kasi nga yung ROI, yung payback mo matagal. Halos hindi mo makukuha na mahal pa rin yung baterya. Although may mga lumalabas na ngayon magagandang baterya, yung lithium ion na tinatawag, mas mataas ang life, no? Pero mataas pa rin eh. So hindi natin ina-advise yung style ng off-grid o hybrid. Siguro hybrid yung sinasabi natin, nakasama baterya saka on-grid ka. Oo. Hindi, teka muna. Ganito ko yung ina-advise ko sa magpapakabit no? Bimili ka na ng malaking inverter. Let's say, for example, 5 kilowatt. Tapos dahan-dahanin mo na install yung panel mo. 1 kilowatt, 2 kilowatt, 5 kilowatt. Hanggang makuha mo na yung capacity mo kung gusto. Diba? Hindi, pero ang kailangan mo kasi sa gabi, nandun, yung perwisyo ng brownout, nasa gabi kadalasan dahil syempre, gabi, mainit din sa gabi, di ba? So, kailangan mo rin ng ventilador. Yung bang 1 kilowatt na binabanggit nyo, ano-anong pwedeng paganahin na nun? Ang 1 kilowatt normally is more than yung ating 1 horsepower na aircon is more than 1 kilowatt yun eh. No? So, more or less, meron ka na isang aircon, saka plus mga refrigerator sa 1 kilowatt. So, ibig sabihin natin, ngayon, medyo kalimutan muna natin yung sa gabi. Kasi sa gabi naman, ang probability of brownout, maliit ang tsansa. Kasi nga, ang mga industrial plant, lahat wala na hindi, malaki ang ating reserve sa gabi na kuryente lumalabas. So, you can start with the on-grid. Huwag muna tayo magbaterya. No? Ngayon pero pwede kang bumili na rin ng inverter na hybrid type para kung nagkapera ka, dahan-dahan kang bumili ng 1, 2, 3, 4 na baterya, dahan-dahan. Huwag mong bibiglain. Kasi pag binigla mo, Kuya Angel, prohibitive bagat pag nakita mo yung presyo eh. So, lakihan mo na agad yung inverter mo at kung may plano ka magbaterya, hybrid inverter na bilhin mo. Magkano yung hybrid na inverter? Magkano yung hybrid na inverter? Halos hindi naglalayo yung presyo. Siguro mga 5 to 10% lang di presyo eh. No? So, pwede kang gano'n ang style mo. Bumili ka na ng hybrid inverter, tapos maglagay ka ng panel, wag mo muna i-full capacity. Ayun, kung nakabonus ka, nagkapera ka, dagdag ka ng panel, nagkapera ka ulit, bili ka 1, 2, 3 baterya, dahan-dahan. Teka muna. Saka marami paano namin malalaman na hindi patakbuhin? Hindi pipitsugin yung pupuntahan naming installer. Meron ba kayong i-recommend sa kanilang hanapin nila? Actually ako, Kuya Angel, hindi ako installer, designer ako. Alam mo yung nangyaring sunog na yun? Problema yun eh, no? Yung alam mo naman yung nasunog na yan hindi yan eh, nasa designer yan. Kasi ngayon ang dami nagkakabit ang solar kung sino-sino na lang eh. Tapos yung mga nakakasunog ba? Nakakabit sila, wala namang nagsusupervise na tamang practitioner or licensed practitioner. Kasi pag nag-apply ka ng on-grid, kailangan mo ng electrical design, no? Hihingi sa iyo yan. Ngayon iba, pirma lang ng pirma, hindi naman na-check. Kasi meron tayong tinatawag diyang yung rapid shutdown. Itong rapid shutdown, ito yung nagkokos na sunog eh. Kadalasan, marami na ako na-imbestiga dito, ito yung nasusunog. Yung rapid shutdown. Ano ba yung rapid shutdown? Kasi yung rapid shutdown po kasing yan, nandun sa itaas, yung alam naman natin may plastic material yung solar panel. Nag-iinit po yan eh. Ang purpose kasi niya, kung nag-brown out sa araw, may kuryente pa siyempre yung panel mo. Bumababa yung kuryente. Inaano yung safety. But probability, hindi mo naman siguro ipuin yung kable ng galing sa solar, pababa yung kuryente yun di ba? So yun ang purpose. Kaya yun nangyari sunog, alam mo Kuya Angel. Ngayon pala sinasabi ko 90 to 99% coming from rapid shutdown. Nasa code kasi yun. Pero dapat kasi ito, nilalagay natin sa mga laki, mga solar farm lahat. Pero kung bye-bye sa akin, palagay, hindi na kinakailangan to. Pero for malalaki installation, kailangan natin yung rapid shutdown. Okay. No? Pero kung sa ating pansarili, sa akin,
At the same time, yung rapid shutdown nito, dapat na inspection niya, tinitingnan niya kung temperature niya, kung tumataas na o nag-iinit. May sizes din kasi yan, parang breaker. Okay. Balikan ko kayo doon sa tanong. So, sino ang tatawagan nila para hindi sispalinghado yung mabibili nilang solar panel system? Pwede kong ibigay yung number ko kasi nga marami mga installer na sa akin pumupunta, akong nagdi-design. Yun lang trabaho ko, no? Oo. At pwede nyo akong tawagan 0918-909-4164. No? Pakiulit, engineer. Pakiulit. 0919-909-4164. O kaya doon sa aking Mandy Rivera Diaz Messenger o Facebook, yung pong naka-helmet. Okay. Yung pagdi-design, libre ho ba ninyong binibigay yan? Normally, yes. Even the advice, binibigay natin yan na libre. Matagalan natin advokasya nga yan di ba? Sige. Oo. Tapos gabayan nyo na rin sila kung paano may ibabalik sa grid yung surplus production nila. Di ba? Yan ang Kuya Angel. Alam mo, marami ang requirement, no? Unang-una, ikaw ba talaga nakatira dyan? Nahanapan ka ng TCT, saka Certificate of Occupancy. Ang dami requirement pag-apply mo sa Meralco, tapos meron pa yung impact study. So, may cost din no? Pero kung titingnan mo, dapat mo lang babayaran, wala pa 3,000. Ang problema yung requirement na nagiging prohibited. Kaya ang ginagawa ng ibang mga installer, teka muna yung net metering, yung export. Kaya ako nangihinayang. Because of so many requirement and documentation. Dapat ito ma-i-address na ito ng ating pamahalaan na magkaroon ng standard requirement and documentation. Oo. Para mas pakinabangan ng nakararami. Yes. Maggawa na ng template. Minsan nga meron mga city na mga hinahanapan ng structural analysis pa yung bubong, no? Teka muna. Bakit sinasabi dito pagka off-grid daw 100 to 200,000? Ganun ba totoo? Yes, doblado. Doblado talaga, totoo 'yan. Pag off-grid. Totoo. Kaya nga sabi ko, wag muna tayo mag-hybrid. No? Ang sinasuggest ko, bimili ka na muna ng inverter na hybrid. Almost ang cost niya hindi naman nag-alalayo. Huwag ka muna bibili ng baterya. Pag nagkapera ka, kung gusto mo, dahan-dahan ka magbibili ng baterya. So ready ka na. Okay. Di ba? Sige. Engineer Mandy, maraming salamat tawagan nyo kung may mga tanong ho kayo. Dumiretso na ho kayo kay Engineer Mandy Diaz. Thank you. Maraming salamat po. Salamat kayo dyan at magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Ang presidente po ng Institute of Integrated Electrical Engineers, advocate po ito ng Iwasunog, si Engineer Mandy Diaz. Magandang umaga, Pilipinas! Para ho doon sa mga interesadong magpalagay ho ng sticker plus a chance na manalo ng premium mula po kay Sherwin Alvaro, pupunta ho siya dyan sa may Buting Flea Market sa Pasig City. Ayan pwede na pumunta? Crisis? Pwede na. Anyway, yun po ang magiging location ng stickering campaign natin ngayon. Tapat po ng Buting Flea Market sa Pasig City. Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, paggamit ng cellphone dapat daw ipagbawal sa mga eskwelahan ayon naman kay Senator Win Gatchalian. Detalye na balita mula kay Raymond Edpasa, Region 28. Raymond, good morning. Malaki ang nababawas sa pag-aaral ng mga bata sa paggamit ng cellphone kahit na sila ay nasa loob ng eskwelahan. Ito ang paniniwala ni Senador Sherwin Gatchalian bilang chairman ng Senate Committee on Basic Education, kaya't bumabalangkas na ito ng panukalang batas na magbabawal sa paggamit ng cellphone sa mga paaralan. Ayon kay Gatchalian, paraan ito upang maibalik ang interes ng mga bata sa pagbabasa ng mga libro. Sa ilalim ng kanyang panukala ay pagbabawal ang paggamit ng cellphone sa loob ng classrooms at oras ng klase. Ito ay mula elementary hanggang senior high school. Gagamitin lang ito kapag oras na ng uwian ng mga mag-aaral. Paliwanag ng senador, may mga pag-aaral na nagsasabing ang paggamit ng cellphone ay nakababawas sa oras ng pag-aaral ng mga bata at kanilang social time. Kailangan ng batas para dito upang sapilitang maipatupad sa lahat. Kasabay ito ng kanyang isinusulong na ideklarang Book Reading Month ang buwan ng Nobyembre upang muling maakit ang mga bata na magbasa ng libro at hindi laging naglalaro sa cellphone. Narito si Senador Sherwin Gatchalian.
So, pinag-aaralan ko ngayon na i-ban na yung paggamit sa mga bata lang, paggamit ng cellphone sa loob ng classroom at sa loob ng school hours. Pwede lang yan, ilalabas lang nila kung uwian na. Pero during time of school hours, i-ban na yun. Dahil nauubos talaga yung oras nila sa katitingin ng cellphone. Lalo na ngayon, ang social media very accessible na. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond Advance, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Salamat Raymond. Samantala, opisyal lang nagsimula ang paggawa para sa expansion ng West Visayas State University Medical Center. Naglalayon itong parami ng mga pasyenteng natutulungan ito hindi lamang sa Visayas kundi sa Mindanao. Sinabi ni Speaker Martin Romualdez na nanguna sa isinagawang groundbreaking ceremony, isa itong legacy ng Pangulong Bongbong Marcos na pakikinabangan ng maraming henerasyon. Inihalintulad ni Speaker Romualdez ang expansion project sa planting the seed for future excellence in healthcare education and delivery in the Visayas and beyond. Nagpasalamat din si Speaker Romualdez kay House Deputy Majority Leader Congresswoman Janet Garin ng Iloilo sa pag-organisa ng naturang event. Ang Western Visayas State University Medical Center ay gaya din ng Philippine General Hospital ng Metro Manila na kilala sa mahusay na serbisyong hatid dito. Ang ospital ay nagbibigay din naman ng oportunidad sa mga medical practitioner, lalong-lalo na sa mga naglalayong pagbutihin ang kanilang kakayahan. Samantala, umapila naman si Senator Amy Marcos sa gobyerno na i-update ang kasalukuyang social pension system para sa mga mahihirap na mga senior citizen. Ginawa ni Senator Amy ang panawagan sa pagdinig ng Senado sa panukalang naglalayong magbigay ng Universal Social Pension para sa mga matatanda. Ayon kay Senator Amy, dapat ayusin ang sistema ng social pension sa mga lolo't lola upang hindi maantala ang payout. Sinabi pa na mababatas na nasa 490,000 ang senior citizen na naghihintay ng kanilang pensyon. Sa panukala naman ng Universal Social Pension o Senate Bill 141, sinabi ni Senator Marcos na 165 billion pesos ang kakailanganin para sa implementasyon nito. Ayon sa Presidential Sister, kung sakali mang maaprubahan ang nasabing panukala ni Senator Ontiveros, unang magiging problema, saan huhugutin yung bilyones na pondo? Isinusulong ni Senator Marcos na mapalawak na lamuna ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program at isama sa mga benepisyaryo ang mga bedridden na mga senior at mga persons with disability. Sa ating pagbabalik, kayo ba'y nahihirapan matulog kung kayo po'y nagkakaroon ho ng chemotherapy? Basta lahat to ng mga problema sa pagtulog mamaya, lalong-lalo na mga senior. Antabayanan po ninyo ang ating magiging panayam. 12 minutos na makalipas ang alas 5 ng umaga. Na ho yung mga Pilipino dyan po sa Switzerland. Sana po okay lang kayo dyan sa Switzerland, ha? Ingat po lagi, ha? Teka muna, kanina po nabanggit na natin na isa nga sa mga pinoproblema ng mga nagki-chemotherapy, yung kakulangan nila ng tulog. Hirap daw sila matulog, ha? Magandang umaga ho doon sa ating mga kaibigang dentista na nag-confide ho sa atin ng ganong problema. Kaya minabuti nating maitanong mula po sa mga dalubhasa, gaya halimbawa ni Attorney Ran Mendoza, Ito, bago ho ito nag-abogado, eksperto ho ito pagdating ho sa mga gamot, Doc Ran. Attorney Ran, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Kong Angelo, at sa lahat ng tagapakinig ng DZRH ngayong umaga. Ito naman, parang ang kausap ko nagtatrabaho na kanina pang hating gabi, Ganyang kasigla si Attorney Ran. Attorney Ran, bakit nga ganun? Bakit ba pagka nagki-chemotherapy, parang nanghihina, puyat, kulang ng tulog, tapos ang isa pa daw problema nila, halimbawa nakatulog na, hindi nila maabot yung deep sleep? Yan. Bakit? Kung marami kasing, of course, mga pasyente natin sa cancer, maraming pinagdadaanan yan, and we empathize with them, di ba? For example, una na dyan, marami silang iniisip. With the disease, marami silang worries, maraming pumapasok sa utak nila, and that disrupts their relaxation. It interferes with their sleep kasi ang dami tumatakbo sa utak. Pangalawa, marami din silang pwedeng gamot na pwedeng mag-interfere sa pagtulog nila. Marami sa ating mga pasyente binibigyan ng steroid as part of their chemotherapy treatment.
and it can cause side effects in their sleep, no? Pwede rin magkaroon yun ng epekto sa deep sleep nila. May mga iba pang pasyente natin na hindi lang cancer treatments yung nakukuha. Meron tayong mga multi-medicated patients, meron silang amphetamines, beta blockers, kung meron pang sakit sa puso, may asthma, may albuterol pa. So, depende sa mga gamot na iniinom ng cancer patients, kasi minsan madami yan, they can actually affect the quality of sleep of our chemo patients, our cancer patients. Samahan mo pa ng worry, anxieties about their health, mahirap talagang makakuha ng deep sleep if you are cancer patient. Ayun. Kaya pala sinasabi ho ninyo, nung tinutuklas ang postbiotic, nakita nila na pwedeng maging adjunct treatment sa cancer ang postbiotic. Tama ba yun? Clinical trial to ha, hindi po ito ang pinag-uusapan ho natin talagang findings na ho sa research ng mga dalubhasa, ang postbiotic. So, ang postbiotic ho, yan ho yung taglay ng Ultabayo. Why? Yung Ultabayo po kasi natin, which is from Japan, it has 15 human clinical studies. At napatunayan ng mechanism of action ng Ultabayo is it activates what we call the plasma dendritic cell, which is called the commander-in-chief of our immunity. So ang ginagawa nito, pag na-activate yung PDC natin, at the same time, ina-activate niya ang 4 types of immune cells. Isa na dyan ang natural killer cells, which actually detects and kills early signs of cancer. Pangalawa, pag na-activate yung 4 na types of immune cells, natutulungan nito na palakasin ng ating immune system dahil ang mga cancer patients natin, immunocompromised yan. Medyo bumaba ang kanilang mga panglaban sa sakit dahil nga sa iba't iba nilang pinagdadaanan na radiation, kung anumang chemotherapy yan, pwedeng maapektuhan ang kanilang immunity. Pangatlo, meron din findings na pag malakas ang immune system natin, maganda din yung cytokines release na nagpo-promote ng deep sleep. Kaya useful talaga and beneficial para sa ating mga pasyente ang Ultabayo because it is uniquely patented with 15 human clinical trials that number 1, improves our immune system, number 2, kills early signs of cancer, number 3, helps immunity to fight infection for cancer patients, and number 4, to promote deeper sleep because of sleep-inducing cytokines. Okay. May nababanggit din ho sila na bumababa yung kanilang, yung sa dugo? May red blood cell ba yun? White blood cell? Ang actually po, lahat po kasi ng, ng madaling mag-generate na cells, yung madaling dumaming cells, naapektuhan kasi po ng anti-cancer treatments na kaya yung dugo natin minsan naapektuhan din. Okay. Ang tanong nila ngayon, Doc, may mga bata kasi na meron na rin, bata pa lang may cancer na. Pwede daw ba sa bata? Kasi sabi ko, hindi, sa senior pa lang yung sa mga matanda pa lang yung mga nag-undergo ng clinical trial. What about yung mga bata? Yan. Ang mga bata po kasi sa Japan at Vietnam, binibigyan na rin po ng Ultabayo or yung Lactococcus lactis strain plasma. We had 2 human clinical trials conducted, one in Japan and one in Vietnam, and both studies show that they support the immune system of kids. Even those, and we can assume that even for patients who have cancer, it will be more useful for them. Napatunayan po kasi na versus dun sa hindi kumukuha ng Lactococcus lactis plasma, which is Ultabayo, yung mga umiinom ng Ultabayo, there is 2/3 reduction in infection frequency that causes flu, colds, coughs, and even absences sa school. Ang classification po natin kung is we are food supplement at the moment, although kahit na food supplement tayo, we have 15 human clinical trials. So, safe and effective siya even for kids 6 years old and above, as proven by the human clinical trials that we have conducted in Vietnam and Japan. Kailan? Kasi sabi nyo, may mga move na kayo to have it also taken by kids. Kailan yun mangyayari, Attorney Ran? Yun yung tanong ng mga magulang na gustong gamitin ito para sa kanilang mga chikiting. Ang hindi namin masasabi yung eksaktong time kong, but we are expecting within the next 6 months we will have update on that.
based on depende siguro sa volume na nakukuha ng FDA for updates and registration. But we are praying that within the next 6 months, we'll have word on that so that we can officially be introduced to children in the Philippines. Yun nga pakiusap nila sa FDA, baka pwede bilisan, lalong-lalo na yung mga magulang na may mga anak na maagang nagki-chemotherapy, no? Yun yung pakiusap nila, Attorney Ran. Sabi nila, kailan ba yan? Akala ba namin may mga wala naman sa inyong control. Wala sa inyong control. Pina-follow lang po ni FDA yung tamang protocol para suriin talaga kung pwede sa children, so hindi din natin sila masisi. So let's just pray that hindi po masyadong maraming volume ngayon ang nagpapa-approve para po we can have the updates as soon as we can. Yun, hemoglobin pala bumababa, Attorney Ran. Tama, hemoglobin yung bumababa. Hemoglobin, pwede rin pong white blood cells saka platelets Pwede rin po talaga sila. Lahat yun. Nagkukos, yung iba pong chemotherapy nagkukos ng thrombocytopenia. Kaya po yung ibang pasyente na nagki-chemotherapy, minsan nag-nose bleeding. Yung iba talaga, karamihan din naapektuhan yung white blood cells, which are the cells for immunity. Kaya nagkakaroon talaga ng dysfunction yung immune system ng cancer patients. We call them immunocompromised kasi pinapatay pati yun, rapidly multiplying cells. So that includes our blood cells. Kaya kasama na dyan yung buhok, di ba, kuko, these are called rapidly multiplying cells. Kaya kasi cancer is a rapidly multiplying cell. So lahat ng karamihan if not all rapidly multiplying cells in the body affected ng chemotherapy. Kaya pwede talaga maapektuhan yung blood cells natin. Dok, ba't sila umiitim? Attorney, ba't umiitim yung mga nagki-chemotherapy? Bakit umiitim? Actually, hindi ko alam. Feel ko side effect ng medication, Kong, no? I don't really know correlation, but minsan kasi there are some drugs that can cause discoloration of the skin. Bumababa? Melatonin ba yun? Hindi na, melatonin para sa buhok yata ay melatonin di ba? Anyway, it's for sleep. It's for sleep. Okay. Anyway, basta't importante kung may mga tanong pa kayo, hindi natin pwede ibabad ng pagkatagal-tagal si Attorney Ran, at marami pa yung inaasikaso. Dumiretso na kayo dahil yung mga medical experts natin, may mga oncologists tayo na naka-standby sa 0917-110-6580. Pwede, di ba, naka-standby din doon yung mga oncologists. Pwede magbigay sa inyo ng mga sagot doon sa mga tanong ninyo. Ulitin natin 0917-110-6580. Bukod sa oncologists, ano pa yung mga medical experts natin naka-standby, Attorney Ran? Meron din po tayong mga pharmacist, meron din po tayong nutritionist na pwedeng sumagot ng mga tanong. Meron din po tayong GP, mga general practitioners and family medicines. Pero dahil marami lang volume ng dumarating sa amin, so minsan it takes us time before we can reply. But if it arrives na wala man naman kaming kausap, we reply as soon as we can. Okay. Attorney Ran, maraming salamat, pero ang reklamo pa rin ng iba, wala daw stock sa Mercury. Sa kanila. Nagkakaubusan ko, but we are working on it. We are determining which branches talagang mabilis maubos para we can replenish agad-agad. Okay, thank you. Attorney Ran, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Si Attorney Raniel Mendoza po ay bago nga po naging abogado, ay eksperto sa larangan po ng pharmacology o ng parmasya. Yun yung advocacy nila. So, more than just pushing for the ng Ultabayo, ang kanila pong advocacy talaga ma-educate ang ating pong mga kababayan sa tamang paggamit po ng hindi lamang ng gamot kundi pati ng mga food supplements. Anyway, ang Ultabayo po ay available sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang po ninyo na galing po yan sa Teoxys Health Ventures, o dili kaya punta kayo sa pinakamalapit na branch po ng Mercury Drug Store. Kung wala po sa Mercury, pwede po sa Mesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, si Angeline Quinto ay kinasal na sa kanyang long-time non-showbiz boyfriend na si Nanreva Daquinia at kinarapa sa Quiapo Church. Nandun si Georgie Lura. Georgie, good morning!
Hindi ininda ni na Angeline Quinto at Nanrev Daquinia ang sobrang init ng panahon kahapon, tuloy ang matagal na nilang pangarap na kasal sa Quiapo Church. Noon pa man ay sinasabi ni Angeline sa mga interviews na kung magpapakasal sila ay dapat sa Quiapo Church daw ito dahil pareho sila ni Nanrev na nagdedeboto sa itim na Nazareno. Kaya kahit dinagsa ng mga fans at mga kibitzers ang Quiapo Church, na iraos nila ang kasal kahapon ng hapon kahit mahigit 40 degrees Celsius ang temperatura. Star-studded ang naturang seremonya na dinaluhan ni Martin Rivera, Regine Velasquez, Boy Abunda, Dr. Vicky Bello, Jasha Padilla bilang mga ninong at ninang. Pawang malapit kay Angeline ang bahagi ng mga entourage na sina Vice Ganda ang siyang man of honor, flower girl naman si Sara Geronimo at ring bearer si Eric Santos. Nakakatuwa pa na isang jeepney ang ginawa nilang bridal car at bumagay sa Quiapo na kung saan ay nagpictorial pa silang bagong kasal na Quiapo Church ang nasa background. May isang anak na sina Angeline at Nanrev, isang anak na lalaki at balak pa noon ni Angeline na i-manage sana ang kanyang asawa dahil nagpakita noon ng interes na mag-artista pero tila naudlot na ito. Congratulations sa bagong kasal na sina Angeline at Nanrev Daquinia mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH. Ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maganda umaga Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. At sa lahat ng mga may lakad, huwag kalimutan magbaon ng Family Alcohol. Dalawang formulation ng Family Alcohol na pwede nating pagpilian. Yung Family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households at sa ating mga emergency kit. Very effective po yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng Family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong Family Rubbing Compound Improved Alcohol. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit ng lahat ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol parang DZRH buk na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. 29, makalipas ang alas 5 na umaga. Ayan, nasa tapat ng buting public o nasa tapat ng buting flea market. Pasig City ngayon si Sherwin Alparo. Unahan na lang to Punta na! At baka kayong mahuli ni Sherwin para mabigyan ho ng premyo. Hiniling naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga opisyal ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP ipagpatuloy ang kanilang maigting na paglaban kontra fake news, misinformation, disinformation at malinformation na kumakalat sa social media kabilang ang fake audio na lumabas na video ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang hamon ni Speaker Romualdez ay bahagi ng kanyang mensahe sa pagdiriwang ng ika-51 anibersaryo ng KBP na ang tema ay Empowering People's Voices and Aspirations, ginanap sa Manila Golf Club kagabi. Pinuri din ng speaker ang 5 dekadang paglilingkod ng KBP sa bansa. Nauna nang nilinaw ng Presidential Communications Office na fake ang kumalat na video na inaatasan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang Armed Forces of the Philippines na atakihin ang isang partikular na bansa. Sa pagtitipon, nagbigay ng opening remarks ang chairman ng KBP, ang aming bossing, ang poging chairman ng KBP, si Roberto Nicnao Jr. Sinundan ito ng pagpapakilala ng KBP Vice President na Vice Chairman na si Herman Besbanyo kay Speaker Romualdez bilang guest speaker. Ipinahayag naman ng Pangulo ng KBP na si Noel Galvez ang President's message na siya rin nanguna sa ceremonial toast. Binigyan din ni Speaker Romualdez na mas malaki ang hamon sa mga broadcaster kaugnay ng pangangalaga sa integridad ng institusyon sa panahong nagbabago ang media landscape dulot ng teknolohiya mula tradisyonal tungo digital space kung saan mabilis na kumalat ang mga fake news. Ayan. Teka muna. Merong update muna tayo kay multilateral maritime exercises ng Balikatan 2024 umaarangkada. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel. American Francia sa kauna-unahang multilateral maritime exercise o MME natampok ngayong taon sa Balikatan War Games kasama sa unang bahagi ng 5 araw na drill sa West Philippine Sea ang BRP Davao del Sur at BRP Ramon Alcaraz mula sa Pilipinas, USS Harper's Ferry ng United States Indo-Pacific Command at FS Vendimier ng French Royal Navy
Batay sa mga kuwang ibinahagi ng AFP Western Command sa pamamagitan ng AFP Public Affairs Office Chief Colonel Versus Trinidad, nagsagawa na ng Division Tactics ang 3 persa mula sa pag-arangkada ng MME sa katubigan sakop ng Puerto Princesa sa Palawan. Sa mga susunod pang araw, kasado namang dali ng MME ng Balikatan sa dulong bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas kasama ang mga Coast Guard ng Pilipinas at Estados Unidos. Bukod sa MME, nagsimula na rin ang Joint Combat Marksmanship Training ng Balikatan Exercises kasama ang Australian Special Forces. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, si Jobert Bulanos ng Motorcycle Rights Organization o MRO. Kasama na natin. Ano ha? Jobert, good morning. Good morning po. Oo. Ang posisyon nyo, hindi na magdagdag pa ng mga motorcycle taxi sa National Capital Region? Ang posisyon namin is to revisit the pilot kasi matagal nang humihingi ang mga grupo na involved dun sa TWG na mag-reconvene at mag-meet muna. Okay. Ang kaso, hindi pa ba nag-meet? On their own. Hindi pa nagre-reconvene hanggang ngayon? Ever since nung suspension nung partnership ng Grab at saka Move-It, hindi na ho nag-reconvene ever since. Ay, ganun? Paano malalaman natin kung successful yung test? Yung test run? Exactly the point po, kasi dapat noon pa ho yan na isubmit sa Kongreso at saka sa Senado para maisulong na yung batas para dito at mailagay yung dapat ilagay para maprotektahan yung safety ng mga pasahero at saka ng mga rider. Kasi yan ho ang primordial concern natin, hindi yung pagbibigay ng trabaho, that's secondary. Mm-hmm. Ang primary dito is to make sure na ligtas ho yan kasi motorsiklo ho yan. So we cannot deny the fact that you're exposed and it's more dangerous on a motorcycle, but it can still be used as a alternative mode of transportation. Kasi sa milyon-milyon na gumagamit ng motorsiklo sa bansa, actually, motorsiklo na pinakamaraming sasakyan sa kalsada natin ngayon sa buong Pilipinas. Hindi, sa totoo lang, maraming panig ng Visayas at Mindanao ang talagang nagagamit doon, lalong-lalo na doon sa mga lugar na talagang challenging ang paglalagay ng anong tawag dito? Road network, yung habal-habal at saka yung habal-habal at saka yung Skylab, yun na talagang gumagana doon. Kaya ang tanong nga natin paano kailan ba natin bibigyan ng katiyakan na safe yung mga sasakay kung ito ilalabas na sa mga pangunahing lansangan. So ang sinasabi mo, pinakamarami ngayon na tumatakbo sa mga kalye ay mga motorsiklo na. And ang primary concern natin ay yung safety. So may abiso na ba sa inyo kung kailan ba magko-convene? Wala pa rin ho hanggang ngayon. Actually, kami na ho ang gumawa ng paraan by going to court regarding this issue. So right now, may ongoing case na po sa San Juan RTC regarding yung kakulangan ng kilos ng LTFRB since they became the head of the pilot. Lahat na ho ng panawagan namin, lahat ng request namin, lahat ng pagmamakaawa namin na mag-reconvene na yung pilot, hindi natutuloy. Mukhang bago yata in-reconvene pa, nag-recommend pa ang LTFRB na huwag dagdag. Baliktad, Di ba? Marami hong issue na dapat pag-usapan, marami hong problema na hindi naman ho kami humihinto sa aming ginagawa bilang part ng TWG, ng original TWG. Pero at some point, parang they decided na sila na lang ang magdidesisyon para sa lahat, and a lot of these decisions has affected the motorcycle taxi industry in the negative way kasi right now, dumadami ho ang aksidente. Sige. Anyway, sige, kulitin natin sila, Jobert. Kasi wala naman dahilan siguro pa para patagalin yung TWG na yun Di ba? Yung pagre-reconvene sa haba ng panahon na nagkaroon ho sila ng pag-aaral. Tapos, eto pa. Wala ho yung pinagkaiba sa motorcycle lane na
since 2012 pinag-aaralan, pero hanggang ngayon yan pa rin ang sinasabi ko. Meron pa isa, Jobert, kahapon yung kahapon ba yun, isang araw. Nagmatigas pa yung driver ng Mubit eh. Nakita ko nga ho yun, napanood ko ho yun. Bukod ho doon yung takpan na rider na isa. Ayan o. So we have a lot of issues that we have to question, kasi ang ginawa natin doon sa unang 3 membro, sinigurado natin na sinusunod yung polisiya. Right now, nakikita namin parang ini-ignore ang polisiya. Sige. Mangungulit tayo sa LTFRB, Jobert. Thank you ha. Thank you for joining us. Magandang umaga. Salamat. Si Jobert Bulanos ng Motorcycle Rights Organization o MRO. Yan ha. Maganda umaga, Pilipinas! TVTest siniling na sa PhilHealth na isama sa libreng konsulta package. Detalye na balita mula kay Manang Milky Regonana, Richwell. Manang Milky. Dapat isama ng Philippine Health Insurance Corporation sa libreng diagnostic package nito ang prerequisite test para sa mga pinaghinalaang nahawa ng tuberculosis. Itong hilingin sa PhilHealth ni House Speaker Martin Romualdez at Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez. Nabuo ang plano sa isang health caravan na inorganisa ni Congresswoman Romualdez at House Deputy Majority Leader Janet Garin. 1,000 mga magsasaka at mangisda sa Iloilo City ang nabigyan ng mga gamot, check-up at laboratory test gaya ng basic x-ray, blood works at iba pa. Ayon sa House Speaker, kakausapin nila si PhilHealth President Emmanuel Ledesma para isama sa libreng konsulta package ang prerequisite test para sa suspected TB carriers. Sabi ni Romualdez, may mga individual na may sakit na TB ang hindi nabigyan ng libreng gamot dahil wala silang preliminary kidney at liver readiness test. Dagdag naman ni Congresswoman Romualdez, dapat isama ng PhilHealth sa konsulta package nito ang creatinine at upang mga test kailangan para sa mga pinaghinalaang may tuberculosis. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Regonan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Oras sa buong Kapuluan, 45 makalipas ang alas 5 na umaga. Okay na si Sherwin? Tambay ka na, Sherwin, ha? Maghahanap buhay lang tayo. 45 makalipas ang 5 a.m. Maganda umaga, Pilipinas! Murder suspect naman nahuli sa Nabotas. Detalye na balita mula kay Edwin Duque. Edwin. Ay, nawawala si Edwin. Edwin, try natin ulit. Edwin Duque. Well, Angel, may bitag. Matapos ang 6 na araw ng lagdaan ni Judge Petco Tapo Chijon, RTC Branch 286 sa Nabutas, ang warrant of arrest laban sa murder suspect. Agad ito nga naaresto. Ayon kay Police Colonel Mario Cortez Jr., mabilis ang pagkilos ng kanyang mga tauhan, kaya naagapan na makatakas pa ng malayo ang suspect na si Michael. Ang suspect ay itinuturong pumatay sa isang biktima sa Nabutas, pero dahil nangangalap pa ng matibay na ebidensya ay hindi agad ito inaresto. Makarang napagtibay ang mga nakalap na ebidensya ng PNP sa tulong na rin ng mga witness ay agad na nilagdaan ng warrant of arrest kung saan ay naaresto suspect na ngayon nakakulong na takatatang hirap sa kote para panagutin sa kanyang kasalanan. Mula pa rin sa kanang sa Pilipinas, Disa Recha Cusares 23, Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sa tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin. At eto na si Sherwin. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang Dikit Stickering Promo. Alamin na ang location ng ating roaming team. Nasa harap ng buting flea market ngayon sa Pasig, si Sherwin Alvaro. Sherwin, sinong nahuli mo? Yes, Angelo, magandang umaga. At ngayong umaga, nandito tayo sa harap ng buting flea market sa lungsod ng Pasig kung saan napakaswerte nito nga unang-unang dumating. Ang napakalinis sa Pasig. Tignan mo, unang-unang dumating dito, itong si Tatay pangalan niya po? Romeo Rondo. Si Tatay Romeo naka-tune in sa programa mo habang nagmumotor? Ano ba kayo? Delivery, ganyan? O ano? Alala mo, driver? Alala mo, So, habang nag-iikot siya, panggabi. Hindi. Madaling araw kayo umiikot para iwas init.
Iwas init. Ayun, no? At na-stroke na ako, na-mild stroke na ako, kaya iwas init ako eh. Na-mild stroke na kayo? Tapos, ano pa rin, tatrabaho pa rin. Oo, kasi kailangan para sa media eh. Oo, naku, tignan mo naman, Angelo, ganun kasipag. At, hindi, teka muna, Sherwin. Paano siya nakikinig sa habang nagmamaneho ng motor? Paano kayo nakakapakinig? Pag umalis ako ng bahay, okay. ako ng magandang umaga Pilipinas. Nasa cellphone mo na. Nasa cellphone ko na siya. Ayun, nakasubscribe na pala siya ng Deezer. Galing. Uy, sali siya sa sali ka sa Mahiwagang Tunog, kuya, dahil malaki na rin ang premyo. Sumasali ako dyan, kaso lang hindi ako nakuha eh. Mali naman yata sagot eh. Sige. Dapat mahulaan ng tama yung Mahiwagang Tunog. Sige. Sige. Bigyan mo na 1,000 niya. Programa tuwing umaga. Magandang umaga Pilipinas. At sino paborito mga announcer tuwing umaga? Si Congressman Angelo Palmones. Congressman Angelo Palmones, meron kang 1,000 pesos. Thank you. At yan, syempre meron ka ring pampapogi. Yan para Sherwin. hindi na mabasa. Angelo. Next week punta rin siya dito, no? At bigbigan mo na, gawin mo ng 2,000. Alam mo pagka masisip 2,000. Bigyan mo na 1,000 pa. Napakasipag. Pagka masipag na tatay. Nakuha ko sa dali. Napakasipag na. Gawin mo na 2,000 yan. Galing kay Ivan. 2,000, ayan 2,000 pesos. Salamat, Go Bangilo. Ayan, hindi. Actually, galing kay Sherwin yan. Abono na Sherwin yan. Okay. At syempre, lalo kang popogi dati kapag sinuot mo itong Deezer t-shirt yan, pag magpapabasa ng damit. Dahil mainit ang panahon. At eto pa, meron ka pa iuwi na grocery bag yan para sa pamilya mo. Ano masasabi mo, Tay? Maraming salamat kay Go Bangilo. Uwi ka na muna. Uwi muna ha. Malapit ka lang ba dyan sa Pasig? Malapit lang siya dyan, Sherwin. Dito ka lang ba sa Pasig? Taga Pasig lang po. Ayan, dito sa Bliss, sa Eusebio Bliss. Sa Eusebio Bliss. Ayan, taga Eusebio Bliss lang. Malapit-lapit lang dito. Kaya mabilis tumakbo. Eto, ang nanalo sa ating Deezer H Mas Malakas promo hours number 6. Sherwin Batalsaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Kunin mo na lang mamaya kay Malu yung abono mo. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang dikit stickering promo. Alamin na ang location ng ating roaming team. Ayan, kung malapit lang sana dito si tatay, bibigyan na natin ng Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po naman ay produkto ng mga magdiniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan. Yung mga magdiniyog na nating umaasa po sa Copra ngayon may mga MSMEs na dahil lang mga planting material ng kakao galing Davao hinakot at titinanin po sa ilalim ng mga nyugan dyan po sa Quezon para mag-produce sila ng Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate ay available sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Yan po ay gawang lokal pero taste global. Tangerine Chocolate, produkto ng mga magniyog sa lalawigan ng Quezon. Maganda umaga, Pilipinas! 5 minuto na lamang bago mag-ACS ng umaga. 3,000 ang naghihintay na premyo sa ating Mahiwagang Tunog para sa mga online viewers natin. Siguraduhin lamang ninyo na meron kayong sharer badge bago ho kayo sumagot ha. At para ho naman sa mga sasagot online, text line para text line. Ang inyo pong mga sagot ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Yan. Basta gawa ho yan sa plastic. Gawa sa plastic po ang ating Mahiwagang Tunog at kinakailangan bago ho gamitin yung bago ho humawak ng mga items na yan, nagdi-disinfect, naglilinis ho tayo ng kamay. Pwede hong gumamit ng Shield Bath Soap bago ho gamitin ang item na yan. Maganda umaga, Pilipinas! May riding in tandem pumasok po sa isang computer shop ha. May-ari pinagbabaril, patay. Detalye mo na kay Val Gonzales. Val. Kuya Angel, agad na namatay ang 36 anyos na si Andy Diloptiere matapos pagbabarilin ng armadong lalaki
habang nasa loob ng kanyang computer shop sa Barangay Holy Spirit, Quezon City kagabi. Tama sa iba't ibang bahagi ng katawan ng tinamo ng biktima. Ayon kay Police Staff Sergeant Melchor Lial ng QCPD Station 14, mag-isang pumasok sa establishmentong lalaki na naka-helmet at pagkakita kay Dilopiere ay sunod-sunod itong pinaputukan. Target ngayon ng investigasyon ng QCPD-SIDO ang mga CCTV sa lugar para matukoy ang plaka ng motorsiklong ginamit na hindi pa nakikilalang salari. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Balo. Ano nga palang update? Doon ho sa nabaril na taga-BIR, ano ha? Yung ina-ambush, patay ang driver nun eh. Pero ayun, nakaligtas ho naman yung isang opisyal ho ng BIR. Yun lamang ho yung tanong natin. Ano na hong nangyari doon? Ano ha? Saka, pangalawang insidente na pala ito ha, na involved po yung mga taga-BIR. Ang dami ho tuloy nagtatanong, bakit daw nung panahon ni dating Commissioner Lilia Guillermo, pag hindi nakakagol, in 6 months, pinapalitan ka agad. Ngayon, isa't kalahating taon na hindi nakakagol. Wala pa hong gumugulong, ano ha? Wala pa hong nasisibak, wala pa hong napapalitan. Magandang umaga kay Attorney Neil Cordero dyan po sa Tacloban City. Susunod ang 2x2 sa Tang ACS Balita. Kuya Angel po, si Angelo Palmon, sige iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. ACS Balita in just a while. Maganda umaga, Pilipinas!